Nais ng puso kong kunin ang manangaking ama, ngunit ang teller na lalaki ay tumingin sa akin ng malamig. Bigla niyang isinuksok ang isang deposit slip na may nanginginig na mensahe. Huwag lumabas ng gusali. Makunwaring nahimatay ka ngayon. Natumigas ang aking katawan. Nang lumingon ako sa direksyon ng salamin na pinto, nakita ko ang aking asawa naroon pala siya. Bago magsimula ang kuwento, mangyaring isulat sa komento kung saan kayo nanggaling, mga kaibigan na nanonood ng kuwentong ito. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para mapalago ang channel na ito at makapagbigay ng mas kawili-wiling mga kuwento pa. Ang sentral na aircon ng bangko ay parang naktaturok ng karayom sa aking mabuto, ngunit ang malamig na pawis ay dumadaloy sa aking likod. Ako si Kanya hindi. Ako si Maria nakaupo ng mahigpit sa hanay ng metal na upuan, kinukurot ang dulo ng aking blusa ng may kaba. Ang numero ng pila, 105, ay parang malayo pa. Ang monitor sa itaas ng mesang teller ay nagpapakita lamang ng bilang na 98. Sa tuwing bumubukas ang automatikong salaming pintong bangko at nagpapalabas ng mahinang ingay, parang gustong tumalon ng aking puso, lumingon ako ng automatiko. Tinitiyak na hindi yaong taong iyon ang papasok. Nanginig ang aking telepono. Iyon na ang ikalimang mensahe sa loob ng 10 minuto. Si Efren, ang aking minamahal na asawa. Tapos ka na ba? Huwag kalimutang humingi na ilabas ang pera ng cash. Ang natitira ay i-transfer sa business account ko na kahapon. Ang dealer ng sasakyan ay naghihintay na para sa down payment na yung hapon. Huwag mo akong pahirapan. Huminga ako ng malalim, sinusubukang pigilan ang biglang pakduwal na umaahon sa aking lalamunan. Ngayong umaga, si Efren ay napaka-sweet, sobrang sweet. Nagluto pa siya ng sinanggag para sa aking almusal, isang bagay na hindi niya nagawa sa loob neke 3 taon nege aming kasal at pinagmasahe ang aking miga balikat bago ako umalis. Yung manan ng iyong tatay, para sa iyo iyon, Maria. Bulong niya kanina sa hapagkainan. Malambot ang boses ngunit hindi ngumingiti ang mga mata. Pero bilang asawa mo, gusto ko lang tumulong na pamahalaan ito para lumago ang pera. Hindi ka naman bihasa sa negosyo. Sa halip na nasa deposito lang, mas mabuting gamitin ito bilang puhunan sa showroom ng second hand na sasakyan ko. Ang pagbanggit sa namatay na tatay at nanay ay ang paboritong sandata ni Efren. Alam niyang mahina ako pagdating sa aking mamagulang. Ang manang ito ang nag-isang alaala ng tatay. Malaki ang halaga nito kita mula sa pagbebenta ng lupa sa lalawigan bago mamatay ang tatay, 1 buwan na ang nakakaraan. Ang plano ko ay gamitin ito para sa renovasyon aming bahay na nagsisimulang tumagas ang bubong at para sa iPhone para sa hinaharap naming mga anak. Ngunit si Efren at ang kanyang ina, si Manang Chora, ay may ibang plano. Maria, bakit hindi ka sumasagot? Isang bagong mensahe mula kay Efren. Binabantayan niya ako tulad ng agila na naghihintay sa daga. Sumulat akong sagot ng may nanginginig na mga daliri. Nandito pa rin ako sa pila, Efren. Maraming tao, magtiis muna. Nagdududa talaga ako. Lubos na nagdududa. May masamang kutob na nakakapit sa aking dibdib mula kahapon ng gabi. Narinig ko si Efren na nagbubulong sa telepono sa banyo. Napakahinang boses niya, ngunit ang tono ng pagsasalita ay parang nasa sobrang panik at galit. Mangga katagang tulad ng deadline at tubo ang nahuli ng aking tainga bago niya malakas na binuksan ang gripo. May tinatago ba si Efren? Numero 100. Mangyaring pumunta sa counter 4. Ang automatikong anunsyo ay biglang nagpabago ni aking atensyon. Tumayo ako, inayos ang aking palda at huminga ng malalim. Mag-withdraw lang ng kaunti para sa renovasyon. Ang natitira ay ipaglaban. Huwag matakot kay Efren. Palakasin ko ang aking sarili. Lumakad ako patungo sa counter 2. Doon, isang babaeng teller na may maayos na nakatali ang buhok ay nakayuko, inaayos ang tumpok ng pera. Ang pangalan sa kanyang ID ay Rowena. Karaniwang ang isang teller ay magtatanggap sa iyo ng may malawa na ngiti bilang SOP. Magandang umaga, ma'am. Ano ang may paglilingkod ko sa inyo? Ngunit hindi si Rowena.
Dahan-dahan niyang itinampok ang kanyang mukha, patag iyon, walang ngiti at mukhang malamig pa. Matalim ang mata niya, parang sinusuri ang aking kaluluwa, hindi lang basta tinitingnan ang isang customer. May kakaibang nangyayari. Ang paligid ng counter 2 ay mas malamig kaysa sa ibang sulok. Hindi agad sinabi ni Rowena na maupo ako. Tinitigan lang niya ako. Pagkatapos ay mabilis na lumingon sa direksyon ng pintuan ng bangko at muling tumingin sa akin. Maupo na po, sabi niya ng maikli. Mababa ang tonong boses niya, halos bumubulong. Umupo ako ng mahiyain. Ate, gusto ko pong i-encash ang aking time deposit. Hindi pa tapos ang aking pagsasalita. Iniabot na ni Rowena ang withdrawal form ng may kabastusan na hindi karaniwan. Punan mo na, putol niya. Kumonkot ako ang noo. Napaka-pobre ngang serbisyo. Ngunit nang kunin ko ang ballpen, nakita ko na nanginginig ang kamay ni Rowena. Hindi nanginginig dahil sa sakit, parang nanginginig ito sa adrenaline o sa napakalaking takot. Ano ba ang nangyayari dito? Ang tunong masinang pagbibilang ng pera sa katabing mesa ay parang mga puto ng baril sa aking tainga. Sinubukan kong mag-focus sa pagpunong form, ngunit patuloy na nananakaong tingin ang aking mamata kay Rowena. Nagtratrabaho siya ng tahimik. Hindi siya naktititik sa kanyang screen ng computer. Ang kanyang mamata ay laging alerto, tumitingin sa guard sa pintuan, pagkatapos sa CCTV sa sulok ng kwarto, at pagkatapos ay bumabalik sa akin. Ma'am Maria, tawag niya bigla. Hindi siya tumitingin sa aking mukha, kundi sa aking kamay na hawak ang ballpen. O ate, nasaan ang inyong passbook at valid ID? Tanong niya ng may kabastusan. Ibinigay ko ang mga ito. Tinanggap ni Rowena ng mabilis. Nang makadikit ang aming mga kamay, naramdaman ko ang kanyang mga daliri, malamig sila, malamig tulad ng yelo. Binuksan niya ang aking passbook, binago-bago ito sandali, pagkatapos ay gumawa ng isang bagay na naputol ang aking pahinga. Sa halip na mag-type ng data sa computer, kumuha si Rowena ng isang blankong asul na deposit slip ng may galaw na mahusay at nakatago sa likod ng mataas na mesa ng counter, kaya hindi ito makikita ng CCTV sa itaas o ng mga customer sa likod. Sumulat siya ng mabilis, hindi parang nagsusulat ng numero, parang nagsusulat ng mga pangungusap, mabilis, magaspang at pinipindot. Tinawag ni Rowena ang deposit slip at isinuksok ito sa ilalim ng aking passbook. Itinulak niya ang passbook pabalik sa akin. Medyo hinila ito sa marmol na mesa. Pumirma po rito, ma'am. Surin muna ang datos. Sabi niya ng may malakas na boses, parang normal na proseso. Ngunit ang kanyang mamata nagbubukas ng malawak, nagbibigay ng malakas na signal sa akin. Kinakilig niya ang kanyang baba sa direksyon ng passbook. Basahin ngayon. Iyon ang mensahe ng kanyang mamata. Nang may nangingini na kamay, binuksan ko ang passbook, nakasuksok doon ang asul na deposit slip. Ang sulat ay hindi manumrong ang peso. Isinulat ito ang itim na marker. Lahat ay malalaking titik at medyo magulo dahil nagmamadali. Huwag lumabas ng gusali. Nasa labas ang asawa mo. Magkunwaring nahimatay sa upuan. Ngayon, huwag magtanong, gawin na lang o malilipol ka. Malakas na dumagundong ang dugo sa aking mga ugat, parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Tumingin ako kay Rowena. Patak pa rin ang mukhang teller na iyon, ngunit dahan-dahan siyang umiling isang beses, halos hindi makita. Pasensya na po ma'am, hindi kumpleto ang datos. Malakas na sinabi ni Rowena, parang pinagalitan niya ako. Ito ay palabas. Nakukunwari siya para hindi makapansin ang iba. Maupo muna kayo sa waiting area, kumpletuhin ang datos. Bumalik kayo kapag tapos na. Natigil ang aking isip. Nasa labas ang asawa ko. Gawin mo o malilipol ka. Ano ang ibig sabihin nito? Sinabi ni Efren na nasa showroom siya 1 oras ang layo mula rito. Bakit siya nasa labas ng bangko? At bakit sinasabi ngang isang estranghero na si Rowena na magkunwari akong nahimatay? Ma'am Maria, inangat ni Rowena ang kanyang tono, binuwag ang aking pag-isip. Nangisap siya ngayon, pinipilit akong umaksyon. Tumayo ako tulad ng robot. Parang may tingga na nakabitin sa aking mga paa. Kinuha ko ang passbook,
Itinago ang asul na sulat na nagbabanta sa aking mga palat na pawisang pawis. Lumakad ako ng mahirap patungo sa hanay ng mga upuan. Nagulo ang aking isip. Prank ba ito? Nakkokomplikasyon ba si Rowena sa isang tao para lokohin ako sa loob? O siya ba ay naktatangkang iligtas ako? Naalala ko ang mahiwagang tawag ni Efren kagabi. Naalala kung gaano siya ka-insisten na mag-encash ako ngayon. Naalala ang kanyang matamis na ngiti na hindi umabot sa mga mata. Nanginig muli ang aking telepono. Mensahe mula kay Efren. Tapos ka na ba, Maria? Isusuundo na kita. Malapit na ako. Sinabi niyang malapit na siya. Sinulat ni Rowena, nasa labas ang asawa mo, makatugma ang impormasyon. Ngunit bakit nagsisinungaling si Efren sa akin? Kanina sinabi niya na nasa meeting siya sa showroom na 1 oras ang layo mula rito. Anti-unting kumalat ang takot. Hindi na lang kutob ito na ang instinto ng pag-survive. May panganib. Hindi ko alam ang hukis nito. Ngunit isinisikaw na aking instinto na maktiwala sa estranghero na si Rowena. Kailangan kong magpanggap na nahimatay ngayon. Paano ba ang magpanggap na nahimatay? Hindi pa ako nahimatay sa buong buhay ko. Kailangan ko bang sumigaw muna o direkta na akong mahulog? Umupo ako sa dulong ng upuan, inilapat ang aking bag sa aking kandungan. Ang malamig na pawis ay tunay na bumabalot sa aking nungayon. Ang pagkahilo ay hindi na kailangang gawing gawa. Ang takot na ito ay sapat na para paikutin ang aking ulo. Tumingin ako kay Rowena sa counter 2. Naglilingkod siya sa ibang customer, ngunit patuloy na nananakaw ng tingin sa aking direksyon. Nang magkasalubong ang aming mamata, nagbigay siyang maliit na signal bumaksak. Ngayon na, huminga ako ng malalim. Bismillah. Hindi Panginoon, tulungan mo ako. Dahan-dahan akong tumayo na kunwaring lulusong sa direksyon ng water dispenser sa sulok. 1 hakbang, 2 hakbang. Sinadya kong ikiling ang aking katawan. Aray ko, bulong ko ng mahina pagkatapos ay malakas ng kaunti. Ulo ko, pinikit ko ang aking mga mata at pinabayan ang grabidad na mag-takeover. Hindi ko pinigilan ang aking katawan. Ang aking balikat ay tumalab sa backrest ng metal na upuan ng malakas bago ang aking katawan ay gumuho sa malamig na marmol na sahig. Bang! Masakit. Ang aking siko ay nasaktan ng husto sa pagkatambulok sa sahig, ngunit patuloy na pinipigilan ang mga mata. Hija, tulungan ninyo siya, may nahimatay. Agad na sumabog ang kaguluhan, narinig ko ang mga yapa na nagtatakbo palapit. Amoy ng sapatos na balat at ng sahig na kakatapos lang linisin ay sumalakay sa aking ilong. Inuga ng isang tao ang aking balikat. Ma'am, gumising po. Iyon ang boses ng God. Layuan ninyo siya, hayaan ninyo akong suriin. Iyon ang boses ni Rowena. Lumaktaw siya sa kanyang mesang teller. Napakabilis niyang nakarating dito. Ang kamay ni Rowena ay humipo sa aking leeg, kunwaring sinisuri ang aking pulso. Mahina ang pulso niya. Kuya, sabi niya nang may tonong ang panik na kapanipaniwala, kailangan nating dalhin siya sa health room sa loob. Masyadong maraming tao rito. Kailangan niya ng hangin. Siguraduhin muna natin wag na nating ilabas. Mainit sa labas. Tumawag na lang tayo ng ambulansya, mungkahing Gord. Huwag muna. Mukha namang hypoglycemia lang ito, bumaba ang asukal sa dugo. Dalhin natin siya sa staff room sa likod. May matamis na tsaa at gamot ako doon. Halika, kuya. Tulungan mo akong angatin. Matigas na utos ni Rowena. Naramdaman kong nangat ang aking katawan. Bininalibad ko ang lahat ng aking mga kalamnan. Pinaluwag ang aking ulo. Takot akong may makaalam na nagkukunwari lang ako. Permiso, pakidaan naman. Dinala nila ako sa pamamagitan ng partition door na nahihiwalay sa customer area mula sa staff area. Unti-unting humina ang maingay na usapan ng mga customer habang sumarado ang makapal na pinto sa aming likod. Sa aking silit na lang, kuya, may mahabang sofa doon. Instruksyon ni Rowena. Inihiga ang aking katawan sa malambot na sofa. Salamat, kuya. Bantayan na ninyo ang harapan ulit. Marami pa ring pila. Pag kailangan ng medikal na tulong, tatawagin ko kayo. Sige,
Rowena, magingat, nagsarado ang pinto. Katahimikan, ang tunog ng aircon at ng aming pahinga na lang ang naririnig. Gumising na, wala na sila. Ang boses ni Rowena ay patak na muli. Naibalik na niya ang kanyang malamig na mode. Dahan-dahan akong nagbukas ng mamata. Nasa isang maliit na silid kami, marahil ay restroom o archives room. May mga tumpok na kahon ng mga dokumento, isang maliit na mesa, at ang sofa kung saan ako nakahiga. Walang bintana, isang maliit na ventilasyon sa itaas lang. Agad akong umupo. Ngayon ko lang naramdaman ng tunay ang sakit ng aking siko. Ate, ano ba talaga ang nangyayari? Bakit mo sinabi sa akin na magpanggap na nahimatay? Bakit ang asawa ko? Hindi agad sumagot si Rowena. Lumakad siya sa mesa, kumuhang maliit na remote at binuksan ang isang monitor sa dingding na patay kanina. Ito ay screen na nakakonekta sa CCTV ng bangko. Tingnan mo, sabi ni Rowena abang itinuturo ang screen. Nagpapakita ito nga harapan ng bangko sa pintuan at sa parking area. Nakita ko ang petsa at oras sa screen. Tingnan mo ang oras. Ngayon ay 10:15, sabi ni Rowena. Nahimatay ka 5 minuto na ang nakakaraan. Sa screen, isang itim na sasakyan, ang sasakyan na napakapamilyar sa akin. Isang Fortuner na pinakbabayaran pa namin ng installment biglang tumigil sa harap ng lobby ng bangko. Nang magbukas ang pintong kotse ng marahas, 2 tao ang lumabas. Una, si Efren. Suot niya ang gasul na polo na pinlansa niya kanina. Namumula ang mukha niya, mukhang sobrang nagmamadali. Ikalawa, isang babaeng nasa katanghaliang gulang na may makabagong terno na makukulay. Ang aking biyenan, si Manang Chora. Hindi sila mukhang mga pamilyang nag-aalala sa isang na hospital o na fine na mahal sa buhay. Hindi talaga. Pinagbayo ni Efren ang pintong kotse. Tinuturo-turo niya ang kanyang relo habang nagtatalo sa si Manang Chora. Si Manang Chora ay nakikitang nag-ingay, galit ang mukha. Maria, sabi ni Rowena, kung tunay na nagmamalasakit sa iyo ang asawa mo at gusto ka lang sunduin, bakit may 2 siyang lalaking preman sa likurang upuan? Pinalaki ni Rowena ang CCTV sa parking area. Bahagyang nakabukas ang bintana sa likod ng kotse ni Efren. Makikita ang 2 lalaking malusog, nakaitim na jacket, nakaupo at naghihintay sa loob ng sasakyan. Maliwanag na hindi sila mga katrabaho ni Efren. Sino sila? Bulong ko ng may sinda. Nagsimulang mabasa ng luha ang aking mga mata. Mga manloloko o tagapagtanggol. Maiksi na sagot ni Rowena. O posibleng mga eksekutor. Naghihintay sila na lumabas ka na may dala-dalang pera. Tinakpan kong kamay ang aking bibig, pinipigilan ang hikbi na gustong pumutok. Nanginig ng husto ang aking katawan, hindi na ito dahil sa acting. Bumaksak sa akin ang katotohanan ng mas malakas kaysa sa marmol na sahig kanina. Sila. Gusto ba nilang lokohin ako? Tanong ko nang nangangatal. Ang sarili ko bang asawa? Hinila ni Rowena ang isang swivel chair at umupo sa harap ko. Ang kanyang malamig na muka ay bahagyang lumambot, pinalitan ngang isang ekspresyon ng awa. Hindi lokohin, Maria. Kung lokohin lang, basta kukunin nila. Ito ay mas masahol pa. Pipilitin ka nilang ibigay ang lahat ng voluntaryo sa loob ng kotse na iyon at itatambak kanila kahit saan pagkatapos mawala ang pera. Kinuha ni Rowena ang kanyang telepono. Kanina umaga, nga 1 oras bago buksan ang bangko, naninigarilyo ako sa tabing gusali malapit sa espesyal na parking area. Ang kotseng asawa mo ay nakaparada na doon mula pa sa madaling araw. Pero noong 7:00, nandun pa siya sa inyong bahay para mag-almusal kasama mo, ibig sabihin, ang tauhan niya ang nauna. Pero noong 9:00 ay dumating si Efren, sumakay sa jeep, pagkatapos ay pumasok sa kotse. Tumingin ako kay Rowena ng diretso. Narinig ko ang kanilang usapan dahil bahagyang nakabukas ang bintanang kotse. Akala nila walang tao sa gilid na iyon. Tinitigan ako ni Rowena ng tuwid. Sinabi ng asawa mo ito, pag lumabas siya na may dalang pera,
agad ninyong hilahin papasok ng kotse, si nanay ang mag-asikaso sa kanya sa likod. Kayo dalawa ay tiyakin na pipirma siya sa special power of attorney para sa natitira pang mga ari-arian niya. Kung tumanggi siya o sumigaw, patahimikin ninyo, gawin ninyong parang aksidente o hold up ng iba. Gumuho ang aking mundo. Si Efren. Si mahal kong Efren na laging humahalik sa aking bago matulog. Si Efren na pinagmasahe ang aking balikat kaninang umaga nagplanong patayin ako o kahit man ay saktan ako para sa pera. Bakit ka tumutulong sa akin, ate? Hindi mo naman ako kilala. Ngumiti ng pahilis si Rowena. Nakalimutan mo na ako, Maria. Nagawa mo noon ang isang bagay para sa akin. Tumingin ako ng mabuti sa mukha ni Rowena, oval na mukha, maliit na talinggatas sa baba, matalim na mga mata. Ako si Rowena, anak ng tagapagbantay ng paralan sa SHS-1. Noong una, payat-payat, maitim, at mahirap-mahirap ang hitsura ko. 10 taon na ang nakaraan. Pumunta ang aking alaala sa high school ang anak ng tagapagbantay, Rowena. Si Rowena na palagi sa library. Si Rowena na minsan ay inakusahan ng pagnanakaw ng wallet ni Charis. O si Rowena na inakusahan ng pagnanakaw ng wallet ni Charis. Samantalang si Charis mismo ang nakalimutang saan niya inilagay. Pinabuli ako ng buong paralan, ikaw lang ang hindi. Ikaw ang nakahanap ng wallet sa drawer ng mesa ni Carissa at nakdepensa sa akin sa harap ng guidance counselor. Biniyan mo pa ako nung baon dahil naubos ang aking baon sa makanang apoy na nakakatanda. Nabitin ang aking bibig. Ang isang maliit na kabutihan na nakalimutan ko na pala ay naalala pa pala ng ganon ng ibang tao. Hindi ko malilimutang mukha mo, Maria. Nang makita ko ang pangalan mong Maria de la Cruz sa listahan ng pila at nakita ko ang asawa mo sa parking, alam ko na ang kailangan kong gawin, kailangan kong suklian ang utang loob. Bigla, isang malakas na katok ang narinig mula sa pintuan ng labas ng customer area. Ang boses ni Efren ay marinig ng maputol-putol ngunit malinaw at puno ng emosyon. Nasaan ang asawa ko? Nahimatay daw siya. Asawa ko siya. Hayaan ninyo akong pumasok. Napaidlip ako, lumit ng lumit sa sandalan ng sofa sa takot. Tumingan si Rowena sa direksyon ng monitor CCTV sa loob ng lobby. Sa screen makikitang si Efren ay naktatalo sa guard. Hindi ang mukhang isang nag-aalala, ito ang mukhang isang taong nagpapanik dahil bigo ang kanyang plano. Lumalayaw ang mga mata niya habang naghahanap. Si Mananggora ay nakatayo sa likod niya, may mga kamay na nakakamay, itinuturo ang direksyon nege Staftor. Huwag lumabas, Maria. Bumalik si Rowena sa akin. Seryoso ang mukha niya. Kung lalabas ka ngayon, idudulok ka agad nila sa sasakyan sa dahilang dadalhin ka sa ospital. Pero sa kotseng mapreman ka dadalhin. Ano ang gagawin ko, Ate Rowena? Tulungan mo ako. Naramdaman ko na parang isang batang nawala sa daan ang aking sarili. Gagawa tayong bagong senaryo, sabi ni Rowena. Kumislap ang kanyang mamata ng may taktika. Isang katusuhang ngayon ay nasa panig ko. Kailangan mong manatiling may sakit. Napakasakit. Gagawin nating hindi na nila mapaalis ka ngayon. Ngayon, tanggalin ang iyong luha. Lalabas tayo sa pintuan sa likod. Mag-order akong ligtas na sasakyan. Umuwi ka sa bahay, i-lock ang pinto ng kwarto, at mag-text kay Efren na nakauwi ka na dahil sa sobrang hilo ay direkta kang umuwi. Pero magagalit sila. Hayaan silang magalit. Ang mahalaga ay ligtas ka muna sa bahay at ligtas ang pera sa bangko. Bukas, gagawa tayong plano para wasakin sila ng dahan-dahan. Dinala ako ni Rowena sa pamamagitan ng malikaw na daan ng archives room na punong alikabo. Mabaho ito, ngunit para sa akin ito ay amoy ng kaligtasan. Nakarating kami sa pintuan sa likod ng bangko na nakakonekta sa isang makitid na eskinita. Ang sasakyan ay naka-order na sa ilalim ng aking pangalan para hindi matrache sa iyong telepono, Maria. Ang driver ay si Manong Dani, kaibigan ko. Mapagkakatiwalaan siya, sabi ni Rowena habang binubuksan ang kandado ng bakal na pinto. Bago lumabas, hinarangan ni Rowena ang aking braso. Hintay muna, Maria. Pakinggan mo ito.
Binuksan ni Rowena ang voice recorder app sa kanyang telepono. Nakuha ko ng kaunti ng nakikinig sa parking area kanina para magkaroon ka ng katibayan at hindi ka na mag-alinlangan na kumilos ng maayos laban sa sariling asawa. Pinindot ni Rowena ang play button. Narinig ang maingay. Pagkatapos, ang maliwanag na boses ni Manang Cora maririnig at makakatamaan ng puso. Efren, tandaan mo kapag natanggap na ang pera, ang titulong bahay ay ilipat agad sa pangalan ko, hindi malalaman ni Maria. Pag nagtanong, sabihin mo ay para sa seguridad ng ari-arian. Pagkatapos, hiwalayan mo siya sa susunod na buwan. Palayasin natin siya. Sawang-sawa na ako sa kanyang mukha na nagkunkunwaring walang malay. Bakit pa nating hihintayin siyang mamatay para makuha ang lahat? Pagkatapos, narinig ang boses ni Efren, ang boses na dati ay tumatawag sa akin ng mahal. O nanay, huwag ka nang mag-alala. Ang mahalaga ay matapos ang trabaho ngayon. Ang utang ko kay Boss Dragon ay 2 milyong piso na, nanay. Pag hindi nabayaran ngayon, ang bato ko ang prenda. Si Maria ay bakalang panggatasan. Kapag naubos na ang gatas niya, papatayin na rin natin siya. Huminto ang recording. Nanigas ang aking dibdib, parang may balaraw na dahan-dahang paikot sa aking puso. Panggatasan. Sa loob ng lahat ng panahon na naglingkod ako, minahal ko, ibinibigay, ang lahat ng aking sarili, tinatawag niya akong panggatasan na handang patayin. Tumingin ako kay Rowena, tuyo na ang aking mga luha. Mahigpit na nakakuhnot ang aking mga kamao hanggang sa tarak ang aking mga kuko sa aking palad. Salamat, Ate Rowena. Nagbago ang tono ng aking boses. Mas mabigat, mas malamig. Susundan ko ang iyong plano. Bahagyang umiti si Rowena, isang ngiting puno ng kasiyahan. Huwag nating hayaang manalo sila, Maria. Wakasan mo sila. Pumasok ako sa sasakyan na naghihintay. Sa balik na tingin, nakita ko ang gusaling bangko na humihiwalay. Sa lobby sa harapan, si Efren at si Manang Cora ay marahil nagtatalo pa rin at naghahanap sa akin. Hindi nila alam na ang Maria na matimo at bobo ay namatay na sa waiting chair kanina. Ang umuwi ngayon ay isang bagong Maria. At ang bagong Maria na ito ay hindi magpapabaya kahit isang pirasong barya ng manang kanyang tatay para mahulog sa mga kamay ng magkriminal na iyon. Sa loob ng sasakyan, kinuha ko ang aking telepono. May 20 missed calls mula kay Efren. Nag-type ako ng maikling mensahe, hindi na nanginginig ang aking makamay. Para kay Efren. Efren, nandito na ako sa bahay. Kanina, sa sobrang hilo ay direkta akong sumakayng sasakyan sa gilid na pintuan. Nakalimutan kang balitaan. Sobrang sakit ng ulo ko, parang sasabog. Uwi ka na, kailangan kita. Nagbaon ako sa upuan ng sasakyan. Tinitignan ang trapikong puno ng nga sasakyan sa Maynila. Nagsimula na ang laro, Efren. Tingnan nating sino ang mauna sa pagkabaksak. Ang sasakyan ni Manong Dani ay tumigil sa harap ng rehas ng aming bahay na may kulay krema ang pintura. Ang bahay na sa loob ng 3 taon ay itinayo ko ng may pakibig, naktipon ng suweldo buwan-buwan, inayos ng sarili ang hardin. Ngayon ay hindi na parang tahanan. Parang kulungan ng nga leon at ako ang hayop na voluntaryong bumabalik. Sigurado ba kayong makakakaya kayong mag-isa? Maam Maria, tanong ni Manong Dani habang tinitingnan ako sa gitong mirror. Puno ng pag-aalala ang mukha ng matanda. Tumango ako ng matibay. Kahit malamig ang aking makamay. Kailangan ko, Manong. Kung tatakas ako ngayon, hahanapin nila ako hanggang sa pinakamalalim na sulok. Kailangan kong kunin ang isang bagay sa loob bago ako makaalis ng tuluyan. Mag-ingat po, Maam. Kung may mangyari, tawagan ninyo si Rowena o pindutin ang emergency button sa app. Bumaba ako. Mabigat ang aking mahakbang habang tumatahak sa pathway na puno ng paving block ng carport na walang nakaparada. Wala pa ang Fortuner ni Efren. Mayos. Mayroon akong ilang minuto para maghanda. Pagpasok sa bahay, agad kong sinargado ang pintuan at tumakbo sa banyo. Sa harap ng salamin, tinik ng mabuti ang aking sariling mukha. Masyadong fresh para sa isang taong sinasabing nahimatay at may sakit.
Tinanggay ko ang aking lipstick at pinalito ang aking mga labi para mukhang maputla. Kumuhang counting baby powder pinalmot sa mukha para mukhang mas maputi at haggard. Ang aking buhok na karaniwan ay maayos ginulo ng bahagya para mukhang pawisan at may sakit. Hinubad ang aking office clothes at pinalitan ng kupas na dasta. Ngayon, hindi na ako si Maria na matalinong profesional. Ako ay si Maria asawang mahina, may sakit at nangangailangan ng proteksyon. Kakatahimik ko pa lang humiga sa kama at hinila ang kumot hanggang dibdib nang narinig ko ang pamilyar na tunog ngang makina ngang sasakyan na huminto sa labas ngang bahay. Marahas na hinila ang handbrake, pinakbayo ang pinto na kotse. Bang! Tumigil ang puso ko. Tandaan, Maria, may sakit ka. Bobo ka. Wala kang alam. Narinig ang susi sa pintuan sa labas. Nagmamadaling mga hakbang, hindi isang pares dalawa. Ang takong ngang bote ni Manang Cora ay nakbibigay ng trak-trak-trak na agresibong tunog habang tumatalap sa keramikong sahig. Maria, Maria. Nakukulog ang boses ni Efren. Hindi tonong alala tonong isang taong humihingi ng paliwanag. Bumukas ng malakas ang pintong kwarto. Nakatayo si Efren sa pintuan. Mabilis ang pahinga niya. Namumula ang mukha. Si Manang Cora ay sumusunod sa likod niya, nakangisi. Ang mga mata nito ay agad na nagahanap sa buong kwarto parang nagahanap ng tumpok ng pera na itinago ko. Ay nako Efren, bumulalas ako ng bahaw. Sinubukan kong bumangon ng may kahirapan, hinawakan ang aking ulo. Bakit kayo nakauwi na? Takot na takot ako ng mag-isa. Sakit na sakit ang ulo ko. Malaking hakbang si Efren papalapit sa kama, hindi niya ako niyakap. Ang kanyang makamay ay diretso sa paksalat ng aking balikat malakas ang hawak. Sobrang lakas. Ikaw naman, ano ba yan? Kanina sinabi mong nahimatay ka. Nang gusto ko nang salubungin ka sa loob, sinabing guard na umalis ka na. Bakit ka tumakas? Bakit naka-off ang telepono mo? Nagunwaring nahirapan sa sakit dahil sa hawak niya. Sa puso ko, tinatandaan ko hindi niya tinanong kung okay ka ba. Tinanong niya kung bakit ka umalis. Sobrang sakit, Efren, iyak-iyak ko, nagsimulang lumabas ang luha. Sabang ko, biglang itim-itim lahat, hindi ako makakilos. Nang nagising ako, nagpanik gusto ko lang umuwi. Wala ang kotse mo sa labas kaya, nagrab na lang ako. Hindi ko na naisipang mag-text, kasinungalingan. Putulin ni Manang Cora ng matalas. Lumakat siya at pinalis ang kamay ni Efren mula sa aking balikat pagkatapos ay kinalapat ang likod ng kanyang kamay sa aking marahas na ginawa. Walang lagnat naman, huwag kang marte, Maria. Dahil sa iyo, nasira ang plano ni Efren. Anong plano, nanay? Tanong ko ng inosenteng inosente. Tumingin sa mga matang iyon na punong galit. Nakatinginan si Efren at si Manang Cora. May pakislap ng panik sa mata ni Efren. Yung plano sa negosyo, mabilis na pulak ni Efren. Bumaba ng bahagya ang tono ngunit mataas pa rin. Sinabi ko na kailangan kong pondo ngayon para sa down payment cam showroom. Ang dealer ay nahihintay hanggang tanghali. Ngayon wala na. Natalo na ang pagkakataon, Maria, dahil sa iyo. Pinagbayo ni Efren ang kanyang bag sa sahig. Nagsabok ang laman nito. Sorry Efren, yumuyo ko, tinatakpan ang aking mapanggising ngiti. Pero sabing teller, naka-offline ang sistema nung magsisign na sana ako. Kaya kahit hindi ako nahimatay, hindi pa rin makukuha ang pera ngayon. Katahimikan, natigil si Efren, na manganga si Manang Cora. Ano? Tumaas ang boses ni Efren. Offline ang sistema. Bumabalik na mayos sa sinungaling. Sinabi ni Rowena na ang system error ay ang pinakalasikong dahilan at pinakamahirap tuligsain ng mga taong hindi teki. Sinabi ng teller na kina-maintain ng central server, hindi makaka-withdraw ng malaking halaga o makaka-transfer, bukas na daw ng umaga possible. Humakbang paatras si Efren, namutla ang mukha mas putla pa kaysa sa powder sa aking mukha, pinagmasahe ang kanyang mukha ng marahas pagkatapos ay siniklo ang sariling buhok. Bukas ng umaga, usal niya, nanginginig ang boses. Patay na ako. Bakit Efren? Bakit patay? Tanong ko. Nagpapanik na rin para mag-imbestiga.
Nagulat si Efren na huli niyang halos napalabas na ang susing lahat. Napilitan siyang mangiti ng isang nakaistorbo na ngiti, nakangisi ang labi, ngunit nagtatatalik ang mamata. Wala ibig sabihin lang ng patay ay nahirapan ang negosyo. Sayang na kita, Maria. Una, okay ka ba talaga? Umupo siya sa tabi ng kama at hinawakan ang aking kamay. Mamao-mao ang kanyang nga kamay. O Efren, sabi ko, matutulog na ulit ako para bukas ay makaraos. Matulog ka na, sagot niya ng malamig. Bukas, kahit mag-stroke ka, kahit mamatay ka, pupunta tayo sa bangko. Lumabas siyang kwarto at pinigil ang pinto ng malakas hanggang napaikot ang larawan sa dingding. Huminga ako ng malalim. Isang araw nakuha ko ang isang araw pa. 2:00 ng madaling araw, tahimik na ang bahay. Ang malakas na hilik mula sa guest room si Manang Chora at ang mahinang hilik sa tabi ko. Pagod na pagod si Efren o marahil epekto ng pampawala ng stress na nakita ko niyang nilunok kagabi. Ito ang aking pagkakataon. Sa napakadahang galaw, bumangon ako mula sa higaan. Tumibok ng malakas ang puso ko, natatakot na maguho ang kama. Wala. Kinuha ko ang telepono ni Efren na nakapatong sa bedside table, nakakonekta sa charger. Nakliwanag ang screen ng madikit ko. Mag-input ng PIN. Ang PIN niya ay ang aming anibersaryo. 1 buwan na ang nakaraan ay binago niya ito, ngunit si Efren ay hindi creative. Sinubukan ko ang kaarawan ng kanyang ina sa 50866 nabigo. Sinubukan ko ang kaarawan niya nabigo. Nag-isip ako ng mabilis. Anong numero ang importante sa kanya ngayon, pera hindi. Ang plate number ng kanyang Fortuner na pinakmamalaki niya na binili gamit ang pera ng negosyo 8899. Nakdakdak ako ng 2 numero sa likod. Marahil taon ng pagbili 88 na marados ng bulu ng bat. Nakabukas. Bastos na narcissist. Nanginig ang aking makamay habang binubuksan ang WhatsApp. Ang pinakataas na chat ay hindi mula sa akin, mula sa contact na Boss Dragon. Binuksan ko ito at halos maksuka. Hindi simpleng billing. Ito ay terror. Mayroon mga larawan ng isang tao na may namumukta na mukha, mga daliring may bandahe at dugo. Pagkatapos ang text message, Efren, expired na ang deadline mo noong 6:00. Humingi kang extension hanggang bukas ng umaga 9:00. Ito na ang huling pagkakataon. Pag hindi pumasok ang 2.5 milyon bukas, hindi ka na namin kailangan pang tipirin. Kukunin na namin ang asawa mo. Maganda rin siya kung idadamitan. Puwedeng ibenta sa ibang bansa. Tinakpan ko ng mahigpit ang aking bibig, pinigilan ang sigaw. Inginara nila ako. Ginamit ni Efren ako bilang pisikal na katiyakan. Nag-scroll ako patas. May litratong KTP ko, litrato ng marriage contract. At panjinun litrato ng titulo ng aming bahay. Paano nagawa ni Efren na kunan ng larawan ito? Ang titulo ay nasa locker at ang susi nito ay lagi kong itinatago sa loob ng stuffed toy bear sa cabinet ng palamuti. Ibig sabihin, matagaw ng gaalaw ni Efren ang aking tinatagwang lugar. Lumabas ako mula sa chat at pumunta sa gallery. Nakakita akong folder na may titulong bahay at BPKB ng aking Honda Jazz na bihirang gamitin. Pagkatapos ay binuksan ko ang email app. Mayroon notification mula sa isang online slot site. Successful deposit, dogo 50,000. Successful deposit, dogo na 100,000. Loss. Ang kasaysayan ng transaksyon ay nakakailang ulit. Sa loob ng 6 na buwan, halos gumastos si Efren ng 3 milyong piso. Saan galing ang pera? Lumabas pala na tahimik niyang ibinenta ang lupa na minanang kanyang ina na sinasabing gagawing rental house at nangutang sa mga kaibigan sa ilalim ng pangalan ng Project Capital. Ngayon, wala na ang pinakukunan ng pondo at ako ang huling baka. Kinuha ko ang aking sariling telepono ng may nanginginig na mga kamay. Kinuhanan kong litrato ang screen ng telepono ni Efren, bawat chat ng banta, bawat patunay ng sugal, bawat litrato ng titulo na ipinakita niya sa iba. Ang lahat ng katibayan ay nakpadala ko sa aking secret email at sa WhatsApp ni Rowena.
Pagkatapos ay agad itong binura mula sa chat history ng aking telepono para hindi mahalata. Nang matapos, ibinalik ko ang telepono ni Efren sa dating posisyon eksaktong katulad. Tumingin ako sa mukhang aking asawang natutulog, ang mukhang-mukhang inosente tulad ng sanggol, noon mahal ko ang mukhang iyon. Ngayon, nakakita akong halimaw. Bumangon ako at lumakad ng maingat sa display cabinet. Hinipo ko ang stuffed bear sa itaas na istante. Binuksan ang zipper sa likod nito. Walang laman. Ang susing locker ay wala na. Nakpanik, tumakbo ng mabilis sa wardrobe, binuksan ang maliit na locker sa ibabang sulok. Ang pinto ay hindi nakakandado, nakasikreto lang. Binuksan ko ito. Walang laman. Ang titulo ng bahay at BPKB ng aking kotse ay wala na. Kinuha na ni Efren ang maito. Marahil nasa kanyang bag ito ngayon, handa nang ibigay sa rentiero pagkatapos makuha ang pera mula sa bangko. Kaya ang plano ay kunin ang cash mula sa time deposit ko at pagkatapos ay ibigay ang titulo ng bahay bilang karagdagang bayad sa natitirang utang. Gustong maging wala akong hawak sa isang araw. Kailangan kong makuha uli ang titulo. Lumingon ako sa bag ni Efren na nakapatong sa upuan ng dressing table. Dahan-dahan itong binuksan. Mayroon brown na folder dun. Hinila ko ang laman. Tama, titulo ni lupa sa panggalan ni Maria de la Cruz. Gustong kunin ito ngayon, ngunit kung bukas ng umaga ay susuriin niya ang bag at wala ang titulo, maaring siya ay sumigaw at sumabog. Sa bahay, siya at ang kanyang ina, walang lakas ko laban sa kanila. Kailangan ko itong palitan. Nagbilis ang utak ko. Naalala ko na nasa drawer ng aking opisina ay may color photocopy ng titulo na ito. Ginawa ko ito noon para sa arkibo. Kaunti ang pagkakaiba ng papel, ngunit sa mabilis na tingin, napakakapareho. Tumakbo ako sa home office sa tabi, kinuha ang file folder, nahanap ang color photocopy nito, at tiniklop ito na katulad ng orihinal na titulo. Isinaksak ko ito sa plastic folder sa bag ni Efren. Ang tunay na titulo, isinaksak ko ito sa ilalim ng tumpok ng maruming damit sa laundry basket sa sulok ng banyo, ang pinakamasahol na lugar na hindi bibisitahin ni Efren. Tumibok ng husto ang puso ko. Bumalik ako sa kama at inilapat ang kumot eksaktong nang gumalaw si Efren at nagbago ang posisyon ng pagtulog niya. Pinigilan ko ang aking mga mata ng mahigpit. Isang luha ang tumulo sa unan. Hintayin ang aking paghihiganti. Efren, bukas. Ang sikat na araw ng kinabukasan ay sumisinag sa puwang ng kurtina, ngunit hindi ito nagdulot ng init para sa akin. Alas 6 ng umaga, si Efren ay gising na, naligo na, at nakaayos na. Masaya siyang magnanakaw sa sariling asawa. Maria, gumising. Alis tayo ng alas 7 para makaupo ng maaga. Alok niya sa aking balikat. Nagbukas ako ng mata ng dahan-dahan. Nagsimula na ang yukto, dalawang plano. Aray. Hawak ang aking tiyan. Efren, masama ang pakiramdam ko. Umikot ang tiyan ko. Acidity. Siguro dahil sa stress kahapon. Nakbuntong hininga ng punong ang inis si Efren. Ano na naman ngayon? Huwag kang mag-excuse, Maria. Seryoso. Pumasok si Manang Chora sa kwarto ng walang knock, dala ang isang trace, napaka-malakas na amoy luyang sobrang konsentrado. Eto, inumin mo itong herbal na medicine, gawa ko specially recipe ng aming mga ninuno para lumakas ka. Pagkatapos, maligo ka na. Iniabot ni Manang Chora ang baso na may itim na likido. Maliwanag ang amoyng luya, ngunit mayroon pang ibang matalas na amoy parang kemikal na dinurog. Sumigaw ang aking instinto, huwag uminom. Salamat nanay, ilagay mo muna diyan. Iinom ko habang nag-iinit pa, sabi ko. Inumin mo ngayon kaunti lang, pinilit ni Manang Chora na inilapat ang baso sa aking malabi. Marahil ko itong tinaboy kaya gumalaw ang baso at kaunti ang nabuhos sa aking puting quilt. Ang likido ay nag-iwan ng itim-berdeng mansa na may bahagyang bula. Bula? Anong herbal medicine ang nagbubulagta? Nanay, nagmamadali naman tayo. Putol ni Efren, hindi dahil iniingatan ako, kundi dahil natatakot mapaabot ang oras. Mahugas ka ng mukha, Maria, kumain tayo sa labas.
kailangan tayong umalis. Nag-vibrate ang aking telepono video call mula sa hindi kilalang numero. Signal iyon mula kay Rowena. Sino iyon? Tanong ni Efren ng mapanghinalaan. Doktor, nag-online consultation ako habang naghihintay sa pagkagising mo. Mabilis na sagot ko. Tinanggap ko ang tawag ng hawak, ang screen na nakaharap sa akin ngunit hinaharangan ang view ni Efren. Sa screen, si Rowena nakasuot ng puting scrub suit. Hindi ko alam kung saan niya nakuha. Hindi nagsasalita, si Rowena nagtip lang siya ng teksto sa screen na nabasa ko. Speakeron ako ang magsasalita. Binuksan ko ang speaker. Hello, Doktor. Magandang umaga. Maria. Binago ni Rowena ang kanyang boses mabigat at formal. Batay sa inyong mga sinabi, nagpapakita kayo ng sintomas ng mataas na uric acid at mababang blood pressure. Mahigpit kong inirekomenda ang total bed rest ng 3 araw. Huwag gumala ng husto, lalo na ang paglalakbay. Pag pinilit, posibleng pumutok ang blood vessel dahil sa stress. Agad na kinuha ni Efren ang aking telepono. Doktor, ordinary lang ang pagkahimatay nga asawa ko. Kailangan niya sa bangko ngayon. Importante ang pumirma. Pwede naman. Ang doktor na si Rowena ay matigas at brutal na sumagot. Kung pinilit ninyo ang asawa ninyo na nasa kondisyong kritikal para sa mabigat na aktibidad, pwede ko kayong ireklamo sa ilalim ng batas ng Family Violence at Neglect. Kung bumagsak siya at mag-stroke sa daan, handa ba kayong managot? Hayaan siya ngayon. Bukas kung bumaba na ang sintomas, pwede na siyang lumabas. Naputol ang tawag ng sarili niyang kagustuhan ni Rowena. Natigilan si Efren, nakatayo nang may hawak ang aking telepono, namumula ang mukha niya sa pagpigil ng galit. Gusto niyang palakasin o itapon ang telepono, ngunit iyon ay ang telepono ko ang may access sa aking pera. Gago, usal niya, pakialamera na doktor. Efren. Bulong ko ng mahina. Okay. Matulog ka ngayon. Ngunit bukas kahit mag-stroke ka, kahit mamatay ka, pupunta tayo sa bangko. Lumabas siyang kwarto nang ipinagbayo ang pinto ng lubos. Sa puwersang naikot ang nakasambit na larawan sa dingding. Huminga ako nang nagbibigay ginhawa. 1 araw pa ang nakuha ko. Nang hapon, ang tunay na terror ay dumating hindi sa telepono kundi personal. Crash, isang malakas na tunog ang basag na salamin mula sa sala. Sumigaw si Manang Chora ng matindi. Efren, may dugo, ulong manok. Lumukso ako mula sa kama, nakalimutang ang aking acting ay may sakit at tumakbo sa sala. Ang bintana sa harapan ay nasalamin. Isang malaking bato ang nakalagay sa sahig na kabalot ng papel. Sa tabi nito, isang plastik na transparent na may dugo pa ring ulong ang manok. Kumuha si Efren ng bato at binuksan ang balot nito. Sulat ng mapulang marker, bukas 9:00. Pera o buhay. Pinipini Efren ang papel. Lumingon sa akin, pula ang mamata niya, namumukol ang ugat ng lig. Hindi na siya mukhang takot, mukhang hayop na nasosok sa sulok. Lumakat siya palayo ko. Mabilis. Isang malakas na sampal ang tumambok sa aking pisngi. Mainit, masakit, naramdaman kong nasugatan ang sulok ng aking labi. Natumba ako sa say. Dahil sa iyo ito, sigaw ni Efren, biya ang boses. Dahil sa pagkamarte mo, nanganganib na ang ating buhay. Alam mo ba kung sino iyon? Pwede nilang patayin tayo. Efren, sinusubukan ni Manang Chora na pigilan ang anak, ngunit hindi dahil sa awa sa akin. Huwag mo siya sampalin sa mukha. Kapag nagbago ang kulay, hindi makapapasok sa bangko. Mula sa sahig, tinitingnan ko ang dalawa sa kanila. Nagpatak ang luha sa aking pisning nagnana. Ang sampaling iyon ang itinataasang dike. Ang natitirang pag-ibig o simpatya na mayroon man sa aking puso ay lumagas ng tuluyan. Sinunggaban ni Efren ang aking kwelyo at hinila ako papalapit. Marinig mo, Maria. Bukas, walang drama. Magdamit kang maganda, ngumiti, at pipirma ka sa withdrawal form. Kung susubuking kumilos ng lihim o mag-report sa pulis ang nanay mo sa probinsya, ang kanyang puntot ay gigibayin ko.
at ikaw hindi ka makakaalis sa bangkong iyon ng buhay. Inihagis niya ang aking katawan pabalik sa sahig. Ikandado siya sa kwarto mula sa labas, utos niya sa ina. Hinila-hila ni Manang Chora ang aking braso. Talagang hinila, isinara ng kwarto at nakandaduhan mula sa labas. Chuck, nag-iisa ako sa madilim na kwarto, nagbubuga-bugaw ang pisngi ko. Sa labas, si Efren ay nagpapakong kahoy sa basag na bintana. Hinipo ko ang aking bulsa. Ang aking telepono ay nandun pa rin. Nakalimutan nilang kunin dahil nagpanik sa ulong manok. Baterya, on be Suzanne. Binuksan ko ang WhatsApp ni Rowena. Nag-type ako ng mabilis. Halo ng luha at dugo mula sa labi ko ang tumulo sa screen. Rowena, nagsimula na silang maging marahas. Bukas alas 9 dadalhin nila ako sa bangko. Ihanda mo ang pulis. Ihanda mo ang lahat. Wawasakin ko sila bukas. Sa harap ngang lahat. Agad na sumagot si Rowena. Naka-standby na ang mapulis na naka-civilian clothes mula umaga bukas. Ang guard na si Kuya Ernesto ay naka-briefing na. Nasa ating panik siya. Matiis mo pa ang isang gabi, Maria. Bukas, ang entablado ay para sa iyo. Pinintok ko ang telepono. Umupo sa sulok ng kwarto, niyakap ang aking matuhod. Nawala na ang takot. Ang natira ay lamig lamang. Bukas, makikita mo kung sino ang tinatawag mong panggatasan, Efren. Alas 5:30 ng umaga. Narinig ang tunong ang susi sa pintuan ng kwarto. Bumukas ang pinto. Pumasok si Manang Chora na dala ang isang lalagyan ng mainit na tubig at maliit na tuwalya. Pagod na pagod ang hitsura niya mula sa mata pati na rin sa kagustuhan ng mukha. Malinaw na hindi siya nakatulog. Gising na, Maria. Paus ang boses niya. Wala ng kabastusan tulad ng dati. Maaga pa, kailangan kayong maging handa. Inilapat ng Manang Chora ang mainit na tuwalya sa aking pisngi. Masakit ngunit pinayagan ko siya. Efren ay nagkamali kagabi, sabi niya habang nakkompres. Hindi dahil sa awa dahil nababahala ang kanyang ari-ariang kolateral. Bilang mabuting asawa, kailangan mong maunawaan. Kailangan niya ngayon ng suporta mo. Pag nalabas na ang pera ngayon, lahat ay mayos na. Nais mo ba ng bag, ginto, ibili ng nanay mo? Natatandaan ko na bukas ay ang huling pagsasalita ng kaaway. Narinig ko ang takot sa kanyang boses. Oh nanay, naintindihan ko. Sa susunod na isang oras, dinandanan nila ako tulad ng manika. Si Manang Chora mismo ang naglagay ng maraming concealer at foundation para takpan ang asul-lila na kulay ng aking pisngi. Pinalitan niya ang duster ko ng aking pinakamagandang silk blouse at eleganteng trousers. Ngumiti. Utos niya nang nakatayo ako sa harap ng salamin. Napilitan akong mangiti ng bahagya. Ang mukha sa salamin ay maganda ngunit patay ang mamata, tulad ng buhay na bangkay. Mabuti, puri ni Manang Chora. Bukas sa bangko, huwag magsalita ng marami, hayaan si Efren ang magsalita, ngumiti ka lang at pumirma. Naintindihan. Oh, nanay. Pumasok si Efren sa kwarto na kaayos sa maayos na barong Tagalog, para mukhang may dignidad sa harap ng bangko. Ngunit ang pabango niya ay hindi makatabing itago, ang amoy ng malamig na pawis mula sa kanyang katawan. Tumingin siya sa akin ng mabilis at umiwas sa direktang pakikipagtinginan. Marahil nahihiya siya. O natatakot na makita ang resultang kanyang gawa sa aking mukha. Handa ka na? Tanong niya ng walang emosyon. Handa na, Efren. Lumapit ako sa kanya, kinuha ang kanyang kamay at halikan ang likod ng kamay niya nang may paggalang. Natigilan si Efren, nagulat. Marahil inisip niyang magsusuka ako sa kanya o magsisigaw. Ang aking pagpapasakop ay nagbigay sa kanyang kumpiyansa. Naisip niya na napigil na akong karahasan. Mabuti, sabi niya habang dahan-dahang hinawi ang kanyang kamay. Halika, huwag kang magdulot ng problema. Kinuha niya ang kanyang bag. Ang bag na may brown na folder at ang mapagkunwaring fotokopya ng titulo ng aking bahay. Lumingon ako sa laundry basket sa sulok ng banyo. Ang tunay na titulo ay ligtas pa rin doon nakataon sa ilalim ng aking kupas na duster at mga tuwalya. Panginoon ko, samahan ninyo ako.
Bismillah Panginoon, protektahan ninyo ako. Ang biyahe patungo sa bangko ay parang biyahe sa tiyuling pinatay. Hindi para sa akin, kundi para sa dalawang nakaupo sa harapang upuan si Efren na naktutulak ng manibela ng mahigpit. Ang maputing bukong-bukong ay nakikita. Si Manang Chora sa katabi niya, nagdarasal ng may luha sa mga matam nga dasal na makasarili dahil ang nilaman ay para lang sa pra at kaligtasan niya, walang nabanggit na pangalan ko. Ako ay nag-isa sa likurang maliwanag na upuan. Ang aircon ng kotse ay napakalamig. Meron bang sumusunod sa atin? Bulong ni Manang Cora ng mahirap, nakpapanik habang tumigil kami sa pula. O nanay, sagot ni Efren ng may tensyon. Ang Innova na itim dalawang kotse ang nakalikod. Alam ko ang plate number nila. Mga tao iyon ni Boss Dragon. Lumingon ako ng bahagya. Toto isang itim na sasakyan na may maitim na bintana ang nagpapanatili ng pare-parehong distansya. Panginoon, Panginoon, nagsimulang umiyak ng dahan-dahan si Manang Cora. Paano kung hindi umabot ang pera, Efren? May dalawang baril ba sila? Tumahimik, nanay, sigaw ni Efren. Huwag kang dagdag na ikakaligali ko, lalabas ang pera. Oke si Maria unga ano, Maria. Tumingin siya sa akin sa gitong mirror. Nagbabantang tingin. O Efren, tiyak na makukuha. Mayos na sagot ko, time deposit na, kaya naman. Narinig iyon ni Manang Chora. Naririnig mo ba iyon, Efren? Si Maria mismo ang nagsabi, kaya. Nagpatuloy ang biyahe. Tahimik na nakakatakot. Biglang tumunog ang telepono ni Efren. Pangkaraniwang tawag ngunit sa sitwasyong ito, parang alarm ng bomba. Ang screen sa dashboard ay nagpapakita ng pangalang tumatawag Boss Dragon. Nanginig si Efren. Pinindot ang speaker button dahil nanginginig ang mga kamay niya. Hello, boss. Nanginig ang boses. Isang mabigat at mapaos na boses ang sumaklaw sa loop ng sasakyan. Efren, nakikita ko ang kotse mo na lumiliko sa direksyon ng Ayala. Magaling, talagang mabuting anak ka. Tandaan mo, ang mataw ko ay nasa likod mo. May iba pa sa parking ng bangko. Huwag kang subukang lumiko sa police station. Hindi, boss. Pumunta talaga ako sa bangko. Kasama ko ang asawa ko nasa likod. Kumpleto ang madokumento. Alas 10, tiyak na matransfer na. Mabuti. Alas 10 at 1 minuto, wala pa ang pera kukunin ng mataw ko ang asawa mo bilang katiyakan. Maganda rin siya kapag nakaayos. Bibili sa ibang lugar. Natapos ang tawag. Natakpan ni Manang Chora ang bibig, pinigilan ang sigaw. Namutla ang mukha tulad ng bangkay. Pinalo ni Efren ang manibela. Hayop, tahimik lang ako. Mataw ko kukunin ang asawa mo bilang katiyakan. Nagpapagana ng malamig na alon sa aking dugo. Sinabi ni Rowena na naka-standby na ang mapulis. Ngunit kung maging masigasig ang mga preman na iyon, huwag matakot, Maria. Lumakat ka sa daan. Magtiwala sa plano. Pumasok kami sa parking area ng bangko. Ang malaking gusaling ng bangko ay nakatayo ng maringal. Ang maasul na salamin ay nagliliwanag sa sinangang umaga. Sa parking, nakakita ako nga lalaking matatandang nakakalamig ang katawan, nakakalat sa paligid, hindi nakasuot ng guard uniform, mga leather jacket o malusok na polo. May isang naninigarilyo malapit sa guard post. May isa na nakaupo sa motor malapit sa exit. Sila iyon, bulong ni Efren. Kinulong tayo. Tumigil ang sasakyan. Kumirot si Efren ng malalim, sinusubukang tipunin ang natitirang katapangan niya. Bumaling siya sa akin. Ngayon ang tingin niya ay nagmamakaawa. Tunay na nagmamakaawa. Maria, tulungan mo ako. Pakiusap ng husto. Kung mahal mo pa ako, iligtas mo ang buhay ko ngayon. Pumirma ka lang. Pagkatapos, manunumpa ako na magbabago. Yuyuko sa iyong mapaa. Matamis na pangako ngang isang duwag. Tumango ako ng mahinahon. Halika, Efren, tapusin na natin ito. Bumaba kami. Ang posisyon ay kakaiba. Si Efren ay hawak ang aking kaliwang braso ng mahigpit, parang ginagabayan ako, ngunit talagang nag-ari para hindi ako makatakbo. Si Manang Chora ay lupit na nasa aking kanan, hawak ang aking bag. Napapalibutan ako tulad ng bilanggo.
Habang lumalakad kami patungo sa salamin na pintong lobby, naramdaman ko ang mga tingin ng mga preman nagtutusok sa aking likod. Hindi sila gumagalaw palapit, naghihintay ng resulta. Magandang umaga, kuya. Ma'am, welcome. Batinggar na si Kuya Ernesto sa pintuan. Ang ngiti ni Kuya Ernesto ay mukhang normal, ngunit nagsabing kumislap mabilis ang kanyang mga mata sa akin. Ligtas, iyon ang kode. Pumasok kami sa malamig na lobby ng bangko. Kaagat na sumaklaw ang sentral na aircon, nagpapakatal ng aking balahibo. Ang bangko ay marami ring tao ngayon, ngunit hindi kasing sikip ng kahapon. Ilang customer ang nakaupo sa waiting chairs. Nagbasa-basa ng diaryo, naglaruan ng telepono sa malapit sa water dispenser. Nahanap ang aking mga mata. Sa sulok isang lalaking nagbabasa ng pahayagan. Ang papel ay sandaling naging baliktad bago naibalik. Ang sapatos niya ay militar na boot na makintab, kakaibang kaibahan sa kanyang casual na damit. Pulis. Malapit sa water dispenser isa pang lalaking naglalaro ng telepono. Ngunit ang posisyon ng katawan niya ay alerto, nakaharap sa pintuan. Pulis din. At sa customer service desk, isang matandang babae na nagtatalo tungkol sa credit card. Iyon marahil ay tunay na customer. Ang aking tingin ay pumunta sa windowng teller. Ngunit dahil malaki ang halagang ia-encash, mahigit 10 milyong piso, diretsong pumunta kami sa espesyal na silid ng priority banking. Pumunta muna kayo, Efren, Maria. May kasambahay na babaeng may eleganteng batik na opisyal na damit ang sumalubong sa amin. Kayo ay nasa priority room. Ngunit ang babaeng ito si Rowena iyon. Ngayon, hindi siya nasa likod ng teller counter, siya ang sumasalubong sa amin sa pintuan. Hindi nahalata ni Efren. Hindi niya matandaan ang mukhang teller na naglingkod sa akin kahapon dahil kahapon, hindi siya nakapasok ng bangko nang nahimatay ako. Para sa kanya, lahat ng bank employee ay magkakapareho. Maraming salamat ma'am, sabi ni Efren nang may pakitang tao na pagiging magalang na tinatakpan ang kanyang kaba. Ginagabayan kami ni Rowena sa isang private na silid na may salaming dingding, mas marangya at tahimik. Malambot na leather sofa, marmol na mesa at magakendi sa kristal na florera. Maupo po kayo, sabi ni Rowena ng magalang. Umupo siya sa kabilang mesa at binuksan ang kanyang laptop. Ano po ang may paglilingkod ko ngayon? Agad na isinuksok ni Efren ang aking passbook, aking valid ID, at ang orihinal na certificate of time deposit na matagal na niyang kinuha ng palihim mula sa aking locker 1 buwan na ang nakakaraan. Gusto naming i-encash ang time deposit, ma'am, lahat nito. At ang prang matatanggap ay i-transfer sa account na ito. Sinunggaban ni Efren ang isang papel na may account number para sa Judio direkta kay Boss Dragon. Marahil kinuha ni Rowena ang mga dokumento. Tumingin siya sa aking ID, pagkatapos ay tumingin sa aking mukha. Ma'am Maria de la Cruz, bilang may-ari nga account, nagpapahintulot po ba kayo sa transaksyon na ito? Sinipan ng siko ni Manang Chora ang aking tagiliran. Marahas. Nagutal-utal ako. Yumuyu ko nagkunwaring natatakot. Malinaw po ang pagsagot. Ma'am, mahigpit na sabi ni Rowena. Ayon sa OJK, sa BSP, ang may-ari ngang account ay kailangang ipahayag ang pahintulot ng walang pamimilit. Sa ilalim ng mesa, pinisil ni Efren ang aking kamay ng mahigpit. Nasaktan. Naktarak ang kuko niya sa aking balat. Sabihing pumapayaga, huni niya ng napakamahinang maririnig lang ng dalawa namin. Tumingin ako kay Rowena ngayon, may luha sa mga mata. Pumapayag po ako, ma'am. Kunin na lang, gusto ko nang umuwi. Tumango si Rowena. Profesional ang hitsura niya, walang ipinakitang emosyon na may kilala kami sa isa't isa. Sige po. Sandali lang, dahil malaki ang halaga, kailangan ng autoridad ng branch manager at sistema ng sentral, iproproses ko na. Nagsimulang magtip si Rowena sa kanyang laptop. Ang tunong tik-tik-tik ng keyboard ay sumaklaw sa katahimikang nakakatakot ng silid. 1 minuto lumipas, 2. Nagsimulang tumulo ang pawis sa noo ni Efren. Matagal naman, ma'am. Hindi mapakali si Efren.
Kahapon sinabi ninyong naka-offline, ngayon online naman, di ba? Online na po kuya. Naglolod pa lang ng data. Sagot ni Rowena nang hindi tinitingnan si Efren. Biglang kumonkot ang ni Rowena. Tinitiknan ang screen ng laptop ng may nagawa ngunit napaka-epektibong ekspresyon ng pagkagulat. Usal niya. Parang huminto ang puso ni Efren sa paktibok. Anong problema ma'am? Sandali po. Inikot ni Rowena nang bahagya ang laptop at nag-type ulit. May notification na red flag sa aming sistema. Ang account number na ibinigay ninyo, kuya ito ay nakalista sa blacklist ng AMLC dahil sa indikasyon ng online gambling transaction at money laundering. Boom! Ang mukha ni Efren ay nagbago mula maputi patungong abo. Ma'am, huwag naman ganyan business account iyon. Pagtaas ang boses niya, tumayo, pinalo ang mesa. Ay process na ang pera ngayon. Kailangan ko iyon. Kuya, manatiling mahinahon po. Wika ni Rowena ng walang pagtatakot. Ni Katiting, ito ay automatikong proseso. Kapag may problema sa account na tatanggap, hindi namin mapoproseso ang transfer. Ang solusyon pwedeng ay cash out ang pera, ngunit kailangan pang hintayin ang delivery ng cash courier bago magtanghali dahil ang aming branch ay walang nakatipon na 10 milyong piso sa vault. Bago magtanghali. Sumiga ng hysterically si Manang Cora. Mamamatay ang anak ko pag hinintay pa natin iyon. Na kunwari si Rowena na nagtataka. O kaya naman ay transfer sa ibang account ng Ma'am Maria mismo sa ibang bangko instant iyon. Lumingon si Efren sa akin ng may mabilis na pag-iisip na nakikita sa kanyang mata. Okay, transfer sa video account ni Maria. May account ka rin sa video, di ba? Mayroon Efren. Sagot ko ng mahinahon. Saan ang ATM mo? Saan ang passbook? Kanina mo sinabi ketinggalan. Nakalimutan sa opisina ko, Efren. Sagot ko ng walang muwang, pero alam ko ang account number ko ng ulo. Nagliwanag ng bahagya ang mukha ni Efren. Ibigay mo ng mabilis. Okay, Ma'am Rowena ready po. Handa si Rowena sa pag-type. Ibigay mo na, Maria. Nakmamadaling si Efren. Sinabing mabagal ang deretan ng numero. Iyon ay tunay na aking account number. Ang account na kagabihan ay naset ko na may auto-debit papunta sa investment instrument na nakakandado. Kapag pumasok ang pera, automatiko itong ilipat sa retail treasury bond 10 taong maturity na hindi maaring iron cash nang wala ang aking personal na pahintulot sa deposito ng Bureau of Treasury. Na-input na po, sabi ni Rowena. May isa pa lang pipirma po kayo, Ma'am Maria, sa validation form. At kayo, Kuya Efren, dahil nakalista kayo sa lumang data ng account bilang beneficiary, pipirmahan ninyo ang bilang saksi. Iniabot ni Rowena ang isang papel at isang mahal na gintong ballpen. Pumirma, Maria, mabilis, utos ni Efren. Kinuha ko ang ballpen. Nanginginig ang mga kamay ko hindi dahil sa takot. Dahil sa adrenalin ng tagumpay na malapit ng dumating. Ito na ang sandaling ang iyong pakbaksak, Efren. Mabagal na inilagay ang panulat sa papel. Dahan-dahan, sabik sa bawat segundo. Sre, titik. Tapos na, agad na kinuha ni Efren ang papel at marahas na lagyan ng kanyang pirma sa kolum ng saksi. Ito na, iproses na ngayon. Maingat na kinuha ni Rowena ang papel. Sinuri ang pirma. Pagkatapos ay pinindot ng kanyang right index finger ang enter sa keyboard ng may tiyak na galaw. Click. Nakatayo kaming lahat habang tinitingnan ang laikot ng laptop ni Rowena. Natutulog si Efren ng pahinga. Si Manang Chora ay nakakapit sa rosaryo. Biglang nakprint ang printer sa likod ng mesa ni Rowena. Niksret. Humingang malinis si Efren. Salamat sa Panginoon. Kinuha ni Rowena ang papel mula sa printer. Binasa ng sandali. Pagkatapos, ang kanyang mukha ay nagbago sa isang ekspresyon na napakahirap basahin halong ng pagdaing at katibayan. Inilagay niya ang papel sa ibabaw ng mesa na kaharap sa amin. Nakasulat doon ng may malalaking titik. Transaksyon tinanggihan, code 99. Account frozen per request of account holder.
pending legal complaint. Nalumbay si Efren, ang mamata niya ay halos lumabas. Binasa niya ang sulat ng paulit-ulit parang hindi naiintindihan ng kanyang utak ang matitik. Ano ito? Naka-freeze ang account? Sino ang naghiling? Sino ang nagreklamo? Tumingin si Efren ng marahas kay Rowena. Kayo ba ay nagbibiro? Sino ang naghiling ng pagka-freeze? Sagutin ninyo. Hindi sumagot si Rowena ng diretso. Dahan-dahan niyang itinuro ang talado niya sa aking direksyon. Patag-patag, nalumingon si Efren sa akin. Dito, tumuwid ako. Wala nang yumuyuko sa takot. Wala nang patay ang mga mata. Eleganteng tinalian ang aking mga binti at diretso ang tingin sa mga mata ng aking asawa. Ngumiti ako. Isang malamig na ngiti. Ako ang nagiling, Efren. Katahimikan. Ilang segundo ang lumipas bago maprosese ni Gay utak ni Efren ang impormasyong ito. Maria, anong ibig sabihin? Lagi kang nagbibiro. May mga pumapatay sa ating labas. Gusto mo bang mamatay tayong dalawa? Tayo? Hindi. Mayos na iwasto ko. Ikaw ang may utang. Ang problema mo iyon. Ako ay ligtas. Ang pera ko ay ligtas. Ikaw ang bahala sa sarili mo. Puta. Sumabog si Efren. Nakalimutan niya kung nasaan siya. Nakalimutan ang CCTV. Lumukso siya sa akin. Ang makamay niya ay nakatutok hustong sakmalin ang aking leg. Sumigaw ng matindi si Manang Chora. Ngunit bago ang maruming mga kamay na iyon ay makaabot sa aking ligbang, bumagsak ng sapilitan ang salaming pinto ng priority room. Huwag gumalaw. Pulis. Dalawang matipunong lalaki ang nagbabasa ng pahayagan at ang naglalaro ng telepono na nuod ng bangko ng may nakataas na baril. Sa likod nila, si Kuya Ernesto at dalawang uniform na pulis ang pumasok. Natumigas si Efren. Nakatutok ang mga kamay niya sa hangin ilang sentimetro lamang ang layo mula sa aking muka. Palayay ng babay, mag-step back. Sigong civilian clothed na pulis. Nanginginig ng husto si Efren. Nandoon ng ganito ang maduhod niya, unti-unting itinaas ang makamay. Ang mamatang tinitingnan ako ay puno ng hindi mapaniwalaan na katotohanan. Ang pagtataksil na ito ay masyadong malaki para matunaw ng kanyang maliit na isip. Nanay, tulungan mo, mumble niya tulad ng sanggol. Ngunit si Manang Chora ay nahimatay na sa sofa. Tunay na nahimatay, hindi sandiwara. Isang pulis ang lumakad palapit, ibinalik ang katawan ni Efren, pinindot ang kanyang katawan sa marmol na mesa. Crack! Ang tunog na bakal na posas na nakakabit sa mga kamay ni Efren ay ang pinakamagandang tunog na narinig ko sa buong buhay ko. Mas maganda pa sa musika ng aming kasal. Efren, kayo ay inaresto dahil sa suspektang paudaraya pa-eagaw na ari-ariang VAWC at paulahok sa illegal online gambling syndicate, mayos na sabi na pulis. Lumaban si Efren. Hindi ito tama. Ang asawa ko ang nag-set up sa akin. Maria, sabihin mo sa kanila. Maria, dahan-dahan akong tumayo. Inayos ang aking silk blouse. Lumakad ako palapit kay Efren na ang mukha ay nakadikit sa marmol na mesa. Yumuko ako bahagya at binulong ang aking huling salita sa asawa. Efren, naalala mo ba na tinawag mo akong panggatasan? Ang panggatasan na ito ay just kicked over her milk pail. Enjoy your stay in prison, mahal ko. At ang tunay na titulongang bahay ay nasa laundry basket sa ilalim ng aking maruming duster. Fotokopya lang ang dala mo. Bumukad ang mata ni Efren, punong galit at kawalan ng pag-asa. Dalhin na siya, kuya, sabi ko sa pulis. Habang hinihila si Efren palabas, sumisigaw siya tulad ng taong nawalan ng pag-asa. Si Rowena ay tumayo sa tabi ko at marahang tapik ang aking balikat. Magaling, Maria. Karapat-dapat sa gawad ng acting. Ngumiti ako. Ngayon, tunay. Rowena, ang mapreman sa labas. Tingnan mo, itinuturo ni Rowena ang malaking bintana na nakaharap sa parking area. Sa labas, dalawang patrol car ang dumating ng may nakabukas na siren, hinaharangan ang exit ng parking. Ang mapreman ay nagsimulang magtakas ngunit huli na, nalilikop na sila. Checkmate. Perpektong checkmate.
Huminga ako ng malalim, inaamoy ang kalayaan na halo nga amoyng bangko. Ang bigat na daladala ko sa mga balikat sa matagal na panahon ay natanggal lahat. Ang manang tatay ko ay ligtas, ang aking dignidad ay ligtas, at ang aking katayuan ay malapit ng magbago mula sa asawang inabuso patungo sa isang balo na malaya at nagsasarili. Ang opisina, ang pulis ay mabaho, ang sigarilyo at lipas na kape. Nakaupo ako sa silid ng pagsisiyasat, may mainit na saa sa kamay na ibinibigay ng isang policewoman. Katabi ko si Rowena, mahigpit na hawak ang aking kamay. Sa katabing silid na may one-way mirror, makikita si Efren. Alon-alon ang buhok niya, kupas na ang kanyang barong Tagalog. Iniintroga siyang isang inspektor na ang pangalan ay si Inspektor Macharaig. Narinig ang kanilang mga boses sa speaker ng aking silid. Hindi ko alam na preman sila, Inspektor. Nangutang lang ako para sa business capital. Anong negosyo? Slot Zeus? Putol ni Inspektor Macharaig habang inihahagis ang tumpok ng bank statements sa mesa. 3 milyong piso, Efren. Sinunok ninyo ang 3 milyong piso sa loob ng 6 na buwan at ipinandiyata ninyo ang titulong bahay ng asawa ninyo, ang chair ng kotse. Pati na rin huminto si Inspektor Macharaig. Kumuha ang ibang dokumento. Pati na rin nagpa-insurance kayo ng asawa ninyo 10 milyong piso ang coverage isang buwan na ang nakakaran. Kayo ang beneficiary. Huminto ang tibok ng puso ko, natapilok ang tsaa na hawak ko. Insurance. Para sa kapakanan, Inspektor. Walang nakakaalam kung kailan makakamali ang tadhana sa limbahin na sagot ni Efren. Kapakanan. Tumatawa ng matuyo si Inspektor Macharaig. Nakasulat dito na ang policy na ito ay may clause para sa pagkamatay dahil sa hold-up o aksidente. At ngayon, dinala ninyo ang asawa sa bangko na papalibutan ng mga kriminal na may mga kagamitang pangpatay sa bagaheng ang inyong sasakyan. Hindi kayo nagbabayad ng utang gamit ang pera ng time deposit. Inaasahan ninyo na patayin ng mga preman ang inyong asawa para lumabas ang insurance at matubos ang lahat ng utang at may matitira pa. Tama ba? Tahimik si Efren. Yumukong malalim ang ulo. Ang katahimikan na iyon ay sagot. Tumakbo ako patungo sa wastebasket sa sulok ng silid, isinuka ang lahat ng laman ng aking tiyan. Kaya pala, ang time deposit ay plano A, ang buhay ko ay plano B. Wala kang kapantay sa kasamaan, usal ni Rowena ng mainit, namula ang mukha niya sa galit, wala siyang karapatang tawaging tao. Pinunasan ko ang aking bibig ng tisyu. Ang damdamin ng pagduwal ay unti-unting pinalitan ng isang malamig na katotohanan na nakpapalamig ng puso. Ang bawat natitira pang pag-alangan, ang bawat matamis na alaala na pag-ibigan namin, ang bawat kaaya-ayang sandali ng pulot gata, lahat ay nasunog ng katotohanang ito. Inspektor, nagsalita ako sa microphone na nakakonekta sa katabing silid. Puwede ba akong makipag-usap sa kanya? Lumingon si Inspektor Macharaig sa one-way mirror at tumango. Pinindot ang isang button sa mesa niya. Narinig ang aking boses sa silid ng interogasyon. Efren. Agad na naktayo si Efren, naghahanap ng pinakmulan ng boses. Maria, nandun ka pala. Pakinggan mo muna ako. Maria, gawa-gawa iyon ng pulis. Hindi kita patayin kailanman. Kita mo, itago ang iyong salita para sa abogado mo. Malamig kong putol. Gusto ko lang sabihin ang isang bagay. Naalala mo ba ang halaman ng snake plant sa aming banyo na namatay ngayong umaga? Kumonkot ang noo ni Efren na guluhan. Ang herbal medicine ng iyong ina, ibinuhos ko ron, namatay ang halaman. Sana alam ninyo na, ikaw at ang iyong ina parehong mamamatay. Enjoy the prison. Pinigas ko ang microphone. Halika, Rowena. Tapos na ako dito. Habang lumalabas kami, nagita ako si Manang Chora sa koridor. Hindi siya naaresto dahil kailangan pa ngang mas maraming patunay ng direktang paglahok niya sa pagpaplano ng pagpatay. Nakaupo siya sa mahabang bangko, umaangal ng malakas. Nang makita niya ako, agad na sinalakay niya. Maria, anong ginawa mo sa aking anak? Ikaw ang asawang walang utang na loob. Inagawan mo ang asawa mong karapatan.
Nang subukan niyang kalmayan ang aking mukha, pigil ito ni Rowena. Hoy, Lola, galawin ang kamay mo ulit at i-report kita sa physical assault, isang selda na lang kasama ng anak mo. Humakbang paatras si Manang Chora, humihingal. Lahat ng ari-arian iyon ay para kay Efren. Ang bahay, ang kotse, wala kang karapatan. Tumingin ako sa biyenan ko nang may pakiramdam ng awa. Nanay, nakalimutan ninyo. Ang bahay iyon ay manan na aking tatay. Nakasulat sa pangalan ko ang titulo. Si Efren ay nakatira lang doon. Ngayon, wala na ang pahintulot ko. Inilapat ko ang aking mukha malapit sa kanyang mukha. Mayroon kayong 1 oras para alisin ang inyong gamit mula sa aking bahay. Pag hindi, tatawagan ko ang security ng subdivision para ilabas kayo ng tulad ng basura. 1 oras pagkatapos, nakatayo ako sa harap ng bakuran ng aming bahay. Ang bahay na noon ay puno ng pagmamahal. Ngayon ay kakaibang-kakaiba ang pakiramdam. Ang sinalaming bintana sa harapan na nasalamin ng bato at ulong ng manok ay nakatakip pa rin ng kahoy. Sa teras, nakatumpo ang mamaleta ni Manang Chora. Siya ay nagbabalat ng magamit ng may pagpupuri ng nagtatambak ng magadamit sa malaking basurahan. Hindi ko kailanman patatawarin ikaw, Maria. Sa mundong ito at sa kabilang buhay ay sinasumpa kita. Sigaw ni Manang Chora habang hinihila ang kanyang malaking maleta palabas ng pintuan. Nakatayo akong nakatiklop ang makamay kasama si Rowena at si Manong Dani na tapat na naghintay sa amin. Isumpa na ang gusto ninyo, nanay. Alam nga anghel kung sino ang nakamali. Sinubukan ni Manang Cora na dalhin ang isang LED TV mula sa sala. Hintay hinahampol ko ang kanyang daan. Ang TV na iyon ay binili ko gamit ang aking bonus noong nakaraang taon. Nasa akin pa ang resibo, ibalik. Si Efren ay nanonood din ng TV na iyan. Si Efren ay nanonood ngunit hindi bumili. Ibalik o tatawagan ko ang pulis at i-report sa theft. Pinalo ni Manang Cora ang TV sa sofa ng marahas at dumura sa sahig. Kumuha ka, sakalin ang buhay mong iyong ari-arian. Lumabas siyang bakuran ng malakas na mga yabag. Nakatayo siya sa gilid ng daan naghihintay ng taksi ng mag-isa. Walang marangyang sasakyan, walang driver, walang mapagmalas na anak. Isang matandang babae na punong kasakiman, wala na ngayong anuman. Pagkatapos dalhin ng taksi ang kanya, pumasok ako sa loob ng bahay. Kalayaan ang pakiramdam ngunit may kasamang kirot ng kalungkutan. Pumunta ako sa kwarto. Ang laundry basket sa sulok ng banyo. Hinukay ko ang ilalim ng maruming damit. Naroon pa rin ang brown na folder. Titulong lupa na nasa pangalan ni Maria de la Cruz, BPKB ng kotse, at ilang pirasong gintong alahas na pamanang nanay ko na itinago ko ron nang nagsimulang sugarol si Efren. Ligtas bulong ko. Rowena, tinawag ko siya mula sa sala. Naririto na. Pumasok si Rowena, dala ang isang maitim na notebook na nahanap niya sa nakakandadong drawer ng desk ni Efren. Pinabuksan ng clip ang kandado. Ito ang talaan ng utang ni Efren. Maria, sabi ni Rowena, grabe, hindi lang kay Boss Dragon. Nangutang siya sa mga katrabaho, sa kooperatiba. Nakbasahan kami ng listahan. Sa huling pahina, sulat kamay ni Efren, target na pagbabayad. Mana ni Maria plus insurance ni Maria, saik, sa papa ka. Natitira pagkatapos, 8 milyon. Puhunan sa pagpapakasal kay Charmaine. Charmaine, sino si Charmaine? Tanong ko. Marahil ang kanyang karelasyon, tebak ni Rowena, o marahil susunod na biktima niya. Isinara ko ang notebook at itinambak sa basurahan. Hindi na mahalaga. Hindi siya makakakasal ng sinuman sa loob ng bilangguan. Nang gabing iyon, hindi ako natulog sa master bedroom. Natulog ako sa guest room kasama si Rowena. Nag-order kami ng bibingka at dinakdak. Naupo sa sahig at nagkatawanan. Natawa para mapawalan ang pasan. Natawa para ipagdiwang ang bagong buhay. Rowena, sabi ko habang kumukuhang bibingka. Gusto mo bang mag-resign sa bangko? Ha? Bakit, Maria? Kababalik ko palang maging bayani doon, tumawa si Rowena. Kailangan kong financial manager para sa bagong negosyo ko.
Gusto kong magnegosyo ngang catering at event organizing gamit ang mana ng tatay ko. Wala akong magtitiwala maliban sa iyo. Tinitiyan ako ni Rowena, ang mamota niya ay nagniningning. Malaki ba ang sweldo? Malaki at walang dramang asawang sugalero. Nakbigay tawanan kami ng nakataas ang aming mabaso ng soft drinks. 3 buwan pagkatapos, ang proseso ng batas ay mas mabilis kaysa inaasahan. Ang kaso ni Efren ay naging viral sa social media dahil sa sangkot na attempted murder insurance scam na nakakalason. Ang mga netizens ay nasa panig ko. Ang testimonya ni Rowena, ang CCTV footage ng bangko, at ang patunay ng chat sa telepono ni Efren ay naging pako sa kabaong ng kanyang kalayaan. Ngayon ay araw ng desisyon ng annulment sa simbahan at kasunod ay proseso ng civil na diborsyo sa korte. Nakaupo ako sa upuan NG, petitioner kasama ang aking abogada. Sa upuan NG, respondent, walang tao. Hindi makalabas si Efren dahil nakakulong siya. Kinatawan isang public attorney na mukhang walang malasakit. Tinokmarti ang hukom 3 beses. Ang petisyon ay pinagkaloob ang lahat. Ang kasal ay inanulan at ang legal na diborsyo ay ipinagkaloob. Ang mga salitang hukom ay parang musika sa aking tainga. Malaya na. Wala ng ugnayan. Wala ng obligasyon sa isang asawang naging halimaw. Pagkatapos proseso, lumapit sa akin ang abogado ni Efren sa koridor, Ma'am Maria. Nagpadalang mensahe ang aking kliyente. Ano? Tanong ko ng walang sigasik. Hinihiling niya na huwag muna ibenta ang bahay na alala niya ang inyong kasaysayan bilang mag-asawa. At humingi rin siya na pera para sa sigarilyo dahil wala ng pera si nanay niya at may stroke na pala ito. Ngumiti ako ng may pait. Hanggang sa huling sandali, gumagamit pa rin siyang manipulasyon. Sabihin sa inyong kliyente, tumingin ako ng diretso sa abogado. Ang bahay ay re-renovasyon bukas. Lahat ng alaala niya ay gigibayin at tungkol sa pera nagbigay na akong donasyon sa isang orphanage sa pangalan ng aking tatay. Ni isang sentimo ay wala para sa mga mamamatay tao. Umalis ako nang may tumataktak na makatakong sa marmol na saik na korte, isang ritmo na punong kumpiyansa. Sa labas ng korte, mainit ang sikat ng araw. Si Rowena ay naghihintay sa aking bagong sasakyan, isang puting SUV na pinagbabayaran ko gamit ang aking sariling pera, hindi pautang. Kamusta? Malaya ka na? Tanong ni Rowena habang ibinababang ang bintana ng kotse. Iniabot ko ang aking daliri pointing up. Malaya na, Rowena. 100%. Magaling. Sali na tayo sa proyekto. Naghihintay na ang mga manggagawa. Ngayon daw nila gigibayin ang pader ng master bedroom. Gusto ko na matibak ang pader na iyon. Gusto ko ngang malaking bintana doon para pumasok ang sikat ng araw. 6 na buwan pagkatapos ng mga pangyayari sa bangko, nakatayo ako sa gitna ng sala ng aking bahay na bagong-bago. Wala ng kupas na kulay krema, puti ng malinis ang madingding, may mga aksentong kahoy na mainit. Ang bintana sa harapan na dati ay nasalamin ng bato at ulo ng manok ay pinalitan ng malaking sliding glass door na nakaharap sa maayos na hardin. Ang snake plant na namatay na lason ay pinalitan ng magagandang monstera na malusog at buhay. Ang bahay ay hindi na parang kulungan. Ito na ang aking kastilyo. Ma'am Maria, dumating ang kape. Pumasok si Rowena na may dalang tray ng 2 tasang latte. Iba na ang hitsura niya, walang mahigpit na uniformeng bangko, nakasuot ng casual blazer, bob haircut na sariwa. Bilang aking financial manager sa catering at event organizing business na aming binuo, napakasipag ni Rowena. Salamat, Rowena. Kinuha ko ang tasa habang tinitignan ang hardin. Narinig mo na ba ang balita? Tanong ni Rowena. Ano? Nahatulang 15 taon na bilangguan si Efren kasama ang multa na 1 milyong piso, subsidiary detention ng 6 na buwan kung hindi mabayaran. Tumigil ako sandali, 15 taon. Matagal iyon. Kapag lumabas siya magiging isang matatandang lalaki na walang hawak, walang kinabukasan, at naiwanan ng panahon. Kontento ka? Tanong ni Rowena. Higit sa kontento, sagot ko.
Ngunit tapat hindi ko na masyadong naisip pa siya. Siya na lang ang nakaraan isang mamahaling aral. Anong aral? Na ang isang asawa ay pwede maging alalay ngunit hindi dapat maging bulag. Na kailangan nating hawakan ang kontrol sa ating buhay kahit gaano kaliit. At tumingin ako kay Rowena nang may ngiti. Na ang tunay na kaibigan ay pwedeng lumitaw sa pinakakagulat-gulat na lugar sa likod ng teller counter ng bangko. Halimbawa, tumawa ng bukas loob si Rowena. Ay naku Maria, Rowena, may nagdalang bulaklak sa harapan. May card daw para sa iyo. Lumakad ako sa pintuan ng harapan, isang boket ng puting lili, maganda. Inangat ko ang mga bulaklak at sinimoy ang halimaw, amoy ng pag-asa. Noon, naisip ko na ang aking buhay ay tapos na sa waiting chair ng bangko. Nang magpanggap akong nahimatay, naisip ko na iyon ang aking pinakamababang punto. Ngunit iyon pala ay ang sandali na nagising ako mula sa matagal na pagtulog. Ang asul na deposit slip na may sulat ni Rowena ay nakaframe ko pa rin maliit na frame sa aking desk. Huwag lumabas ng gusali. Nang araw na iyon, hindi ako lumabas ng gusali papunta sa kamatayan. Lumabas ako mula sa gusaling ang takot patungo sa buhay. Tumingin ako sa asul na langit na Maynila. Maraming salamat, Panginoon, nalagtas ako. At nang may magaan na mga hakbang, bumalik ako sa loob ng bahay, handang tanggapin ang mga order ng catering para bukas. Ang buhay ay nagpapatuloy. At sa pagkakataong ito, ako ang nagmamaneo ng aking sariling buhay. Katapusan.